Talagang natutuwa ako. Alam nyo, one of the joys of being a pastor, Parañaque and dito sa Tagalog. Pagpasok ko pa lang sa pinto, tumatawa na ako. Pag-akyat ko dito, kayo naman ang tumatawa, no? So, siguro yun yung preview nung joy, galak ng mga Christian in fellowship with one another. Pero alam ko, marami sa atin, pumupunta sa church, maraming problems, di ba? Maraming suliranin. Pero siguro dahil pare-pareho tayo ng nararanasan, tapos nafe-feed tayo ng salita ng Diyos, somehow merong joy sa tinatawag na fellowship of fellow believers. At yan po ang ating, in a way, topic this afternoon. Dito sa Matthew 26, ang Panginoon ay, tulad ng ating napapag-usapan, nasa mga huling sandali na ng kanyang buhay dito sa mundo, bago siya na-resurrect. At itong Matthew 26:36-46, ito na po yung banda na the last night bago siya ipako, nagpapaalam na siya. Last week, pinag-usapan natin yung the last Pasqua or the last Passover, kung saan yung 1,500 years na tradisyon ng Passover ay naging banal na hapunan. Ginawa niyang banal na hapunan. Hindi na hayop ang sinasacrifice, siya na ngayon ang pamalit sa kasalanan at ating inaalala. At ngayon, itong istorya natin, naghahanda na ang Panginoon sa pagtraidor sa kanya ni Judas at ang paghuli, pagpaparusa sa kanya at pagkakapako sa krus. So maganda po itong topic natin kasi dito bibigyan tayo ng ehemplo ng Panginoon kung paano maghanda sa pagsubok. Ito kasi yung pinakamatinding pagsubok na daranasin niya. Lahat tayo daranas sa pagsubok. At ito, in particular, nung pinag-aralan ko to, sabi ng mga theologian, this is a good example on the model of Jesus Christ, how to prepare for battle, kung paano maghanda ang isang mananampalataya na humingi ng tulong sa kalangitan sa gitna ng pagdurusa. Meron ba ditong dumadaan sa pagdurusa? Marami, di ba? Meron ba dito katabi yung kanyang pagdurusa? Huwag mong tingnan, halata. Kalamitan kasi yung pagdurusa, not only in the form of material, suffering, circumstance, pero relationships. At dito ang Panginoon, gagawin niya na yung kanyang layunin kung ba't siya bumaba sa mundo. Ang ibigay ang kanyang sarili para sa ating lahat. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 26. Mapapansin nyo, hindi ko nilalagay sa PowerPoint yung opening verse. Kasi gusto ko sinusundan nyo yung pinag-aaralan natin. Habang isinasalaysay ko, tinitingnan nyo para alam nyo kung nasaan sa Biblia yung ating pinapaliwanag. Mateo 26, 36 hanggang 46. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko? Kahit isang oras man lamang. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi.
Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na. Narito na ang magtataksil sa akin. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay lumalapit. Yung iba sa amin hindi nakahanda ang puso. Yung iba sa amin katulad ng mga disipulo, lagi pong natutulog ang aming kahandaan. Kaya lagi kami nabibikti naman ng kalaban, lagi po kami lito, lagi po nanghihina ang loob, hindi handa sa atake ng kalaban sa aming buhay. Kaya marami sa amin, Lord, kahit Christian, we live a weak Christian life. Saya sa araw na ito, salamat na lang Panginoon at mapapag-aralan namin kung paano nakidigma sa pamamagitan ng panalangin ang Panginoong Hesus. Iniwan niyang ehemplo kung paano ang isang Kristiyano sa gitna ng napakaraming mga suliranin at mga pagsubok, kung ano ang aming gagawin. Tulungan mo kaming makinig. Inyo pong linawin na aming pag-iisip. Buksan ang puso. Lahat kami kailangan ng Panginoon kung paano dudulog sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan mo ako mapaliwanag ito at tulungan mo kaming maunawaan at sumunod sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po akong binabasa ng libro ngayon, yung isinulat ng isang taga-Oxford University, Christian. Ang pangalan ay The Homespun Gospel. Homespun, ibig sabihin, gawa sa bahay, hindi totoo, inimbento, gospel. At ang sabi niya, marami ngayong mga nagsusulat at mga pastor na gumagawa ng mensahe na parang galing sa Biblia pero hindi naman. Ito'y katang-isip. Gumagawa ng Diyos na hindi mo makikita sa Bible. Umiiwas sila sa mga topic na hindi kaaya-aya sa isip ng mga tao tulad ng paghihirap, sakripisyo, kalumbayan, pagbibigay, pagdampot ng krus at pagsunod sa Diyos. Ang gusto nilang sabihin ay yung kaligayahan, kayamanan, blessing. Lahat yon ay totoo sa Bible, pero hindi lahat sa Bible patungkol sa mga tinatawag na positive things lamang. Pero yung homespun gospel, yon yung parang iniipon nila yung mga bagay na puro positibo at isinasantabi yung mga bagay na mga negatibo. Ngayon po, itong ating binasa, kung makikita mo, parang puro negatibo. Pero ito isang napakatinding paghahanda para sa isang Kristiyano na dumadanas ng paghihirap na tulad na dinanas ng ating Panginoon. Ang napakalalim na pag-aaral ng buhay ng Panginoon Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, mahirap arukin. Being a Catholic nation, so-called Christian nation, naririnig na natin lahat yan pero hindi natin maarok yung talagang ibig sabihin. Kaya yun ang ginagawa natin ngayon. Ang layunin para na pag-aralan yan, para ito'y magamit natin ang mga lesson na ibinigay ng Panginoon. Pero paano ba natin aarukin ang mga katuruan ng Panginoon na nagsakatawang tao? Can you imagine that? Fully God and fully man. At ngayon, susundan natin ang kanyang ang tinahak na landas ng Panginoon papunta dun sa krus. Bumaba mula sa langit. Tapos, namatay para sa kasalanan ng tao. Alam niyo ba yung pinaniniwalaan niyo? Hello? Do you know what you believe? Sabi nga, the foolishness of the cross. Yung kahangalan ng krus. Kaya yung mga tinatawag na hindi naniniwala sa Kristyanismo, sabi, hangal naman ng pinaniniwalaan nyo. Diyos nagkatawang tao, tapos nagpapatay sa tao para sa kabayaran na yung kasalanan. Pero bakit sa atin diyan ay totoong-totoo? Sapagkat ang kasalanan sa atin ay totoong-totoo. Sin is a real part of our lives. Alam mo yan Kaya may tinatawag na guilt. Alam mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pag sinabing merong nagbayad ng kasalanan at yan ay Diyos, it makes perfect sense to you. Sapagkat nauunawaan mo yung simula kasalanan na ang kabayaran ay kamatayan. Sabi nung isang kanta na sinulat ni Philip Bliss, Man of sorrows, what a name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim,
Hallelujah, what a Savior. Hindi positibo, no? Sino ba yung man of sorrow? Ang tao ng kalungkutan. That is the Savior. Hindi ito yung maririnig mo sa mga tinatawag na prosperity preaching. Homespun gospel. Pinapakita ng Bible yung tinatawag na battle verses. Masasabi mo hindi siya nakaaaliw superficially, pero nakapaghahanda ng malakas na buhay, pamumuhay na Kristiyano. Di ba sa Santiago, count it all joy when you fall into various trials. Maging ito rin yung isang magandang bagay pag ikaw ay nakakasalubong ng mga pagsubok sapagkat ito yung magpapalakas sa iyo. Ang pinipresenta ng Biblia minsan ay salungat sa pinipresenta ng mundo patungkol sa Diyos at sa Mesiyas na tagapagligtas. Pero makikita mo kung magiging tapat ka sa pag-aaral ng Biblia, na yung makikita mong parang negatibo ay magsisilbing positibo. Tulad po nagpaghahanda ng mga militar. Nakita nyo naman yung training, di ba? Hirap na hirap sila sa paghahanda. Puro paghihirap. Pero yung paghihirap na yun, nagsisilbing kalakasan. The preaching of the true gospel prepares us. Inihahanda tayo para tayo ay maging malakas na mga Kristiyano. Kung pag-aaralan mo ang halos buong libro ng Matthew na ginawa natin, sa pang-4 na taon na natin to sa libro ng Matthew, di ba? Puro pagtutuwid, pagtatama, pagkakalkal ng tunay nating puso. Di ba? Doon pa lang sa Matthew 5, sabi, mapalad ang mga aba. Aba? Mapalad? Aba? Aba? Kabaliktaran. Hindi mo inaasahan ang katuroan ng Bible. At hindi mo inaasahan ang Diyos na makapangyarihan ng hari ng lahat ay bababa bilang isang aba, bilang isang homeless, bilang isang alipin. Pero sabi sa Isaias, siya'y hinamak, tinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan at gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Ang Biblia ay wala ka makikita sa Biblia na nagsasabi na si Jesus ay tumawa o humalakhak. Meron ka ba niyang nakitang Jesus laughed? May nakita ka bang ganyan? Jesus smiled. Wala, di ba? Pero meron Jesus wept. Ang kanyang buhay dito sa mundo ay punong-puno ng kalungkutan, paghihirap, pagiging api, pagsubok, paglapastangan sa kanya. Ito ay paghahanda para sa atin. Sapagkat bilang mga Kristiyano, minsan, pag hindi ka aral sa Biblia, sasabihin mo, ba't ganon? Sumusunod naman ako sa Biblia. Mabuti naman akong tao, hindi katulad ng aking kapitbahay na hindi nagbabayad sa jeep. Parang si Pero ang kanyang buhay, walang problema. Ba't ganun, Lord? Natatanong mo si Lord. So, pag hindi ka nakapag-aral ng mga katuruan ni Jesus, ng katotohanan ng Biblia patungkol sa paghihirap at paghahanda, pag nagkaroon ng pagsubok, mabibigla ka, magtataka ka, manghihina ka. You are not prepared. Pero sino ba ang Kristiyanong nagbibigay papuri sa pangalan ng Diyos? Yung Kristiyanong nagpupuri pag siya'y nabiyayaan ng Diyos, praise God. Nakatanggap ako ng aumento, natanggap ko yung blessing. O nakakapagbigay puri yan sa pangalan ng Diyos. Pero pag ang Kristiyano, nakatanggap ng pagsubok, paghihirap, nag-praise God pa rin. Pero may luha, I trust God. Nagtitiwala ako kahit ganito. Yan ang tinitingnan ng tao na may pagtataka at sinasabi, anong klaseng Diyos ang meron yan? Na kahit sa paghihirap, ang kanyang mga tagasunod ay nagpupuri sa kanya. Gusto ko yung Diyos na yan. Nakakasunod po ba tayo? Kaya dito sa huling gabi ng buhay ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng ehemplo ng pagiging malakas sa gitna ng pagsubok. Sapagkat bilang Kristiyano, makikita mo na habang nagiging matuwid ka, habang nagiging masunurin ka sa Panginoon, ikay nagiging target ng kalaban. Sabi mo, Pastor EJ, pag naging Christian ako, mabibless ako. Lalo napuno ako ng malas. Hindi malas yan.
dahil naging kakampi ka na ng Panginoon, yung dati mong kakampi, inaaway ka. Dati sabi ng kalaban, okay lang yan, atin yan. Ngayon kakampi ka na ni Lord, ginagamit ka, ay banatan mo. Kaya ito'y paghahanda sa pagsubok. Ang Panginoong Jesus, bago ipako sa krus, ay naghirap din, nagdusa. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Alam niya yung kanyang bibit-bitin. Kasalanan ng buong mundo. At anong kanyang ginawa? Siya ay nanalangin. Siya ay lumapit sa kanyang Ama. At yan ang ating matutunghayan sa araw na ito. Dahil sa gitna ng kanyang paghihirap, siya ay nagsilbi pa ring guro upang turuan ang kanyang mga disipulo doon sa garden ng Gethsemane, upang sila'y turuan at para turuan tayo, the future believers, kung paano ihanda ang ating sarili sa harap ng mundong napakasama, sa gitna ng temptasyon, sa gitna ng mga pagsubok. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili sa krus, ibinibigay din niya sa atin ang ehemplo upang ihanda ang kanyang mga tagasunod sa krus na kanila o ating bibit-bitin. Ika nga sa Mateo 16, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross. That is the Christian life. It is a battle. It's a struggle against sin, struggle against an evil world. Tayo ay mga sundalo ng Panginoon, sandatahang lakas ng hari ng kalangitan. Dalawang obserbasyon po, ang pagdurusa ng Diyos para sa atin, o Him being the man of sorrow, at ang lakas mula sa panalangin na kanyang ipinakita. Matapos pong simulan ng Panginoon, tatandaan nyo yung isang linggo, yung banal na hapunan, di ba? Dati, Passover. Yung simbolo ng pagbabahid ng dugo, ng tupa sa mga hamba, pagliligtas ng Panginoon sa Israel mula sa Ehipto. Ito ay naging Lord's Supper. At kasama ng kanyang mga disipulo, pinalabas muna si Judas at nag-conduct ng the first Lord's Supper. Pagkatapos nun, humanda na ang Panginoon upang ipako siya sa krus. Pumunta na sila sa Garden of Gethsemane upang manalangin at ihanda ang kanyang sarili at ang mga disipulo sa matinding pagsubok. Ito po, uulitin ko, ibinibigay na ehemplo sa atin kasi marami dito, lalo yung mga new Christian. Pag tinanong mo ako, Pastor, no naging Kristiyano na po ako ngayon, ibig mo sabihin, ako'y magiging mariwasa, mayaman, siksik, liglig, umaapaw? Yes, umaapaw sa pagsubok. Those who will live godly lives will suffer persecution. May blessing din. Pero maliwanag sa Bible na marami kang pagsubok na hahayaan ng Panginoon na danasin para ikay palakasin at higit sa lahat upang luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. So yung inner circle, yung pinakamalalapit sa kanya, ang sinama niya sa loob ng garden ng Gethsemane upang manalangin. Nagsimulang magbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko, maghintay kayo rito at samahan ninyo ko sa pagpupuyat. Yung pong Garden of Gethsemane, madalas silang mag-meeting doon. Madalas itong tipunan ng mga disipulo at ni Jesus. At alam ni Judas ang lugar na iyon. At hindi katulad nung, tatandaan nyo yung mensahe ko last week, hindi pinaalam ni Jesus kung saan yung upper room. Para hindi malaman ni Judas kung saan. Kasi si Judas, naghahanap na ng pagkakataon para siya ay ipadakip. Natatandaan nyo yun? Ngayon, alam ni Judas, magmi-meeting sila. Pero hinayaan ni Jesus. Kaya alam ni Judas kung saan ipadadakip si Jesus. Sabi ito doon sa account ni John. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. At para sa inyo lamang, pumunta ako kahapon sa Israel, kumuha akong picture.
para ipakita sa inyo. Sapagkat yung Garden of Gethsemane hanggang ngayon naandun pa po sa Israel. Nakikita niyo po ba yung pader na yun sa taas? Ayala Alaba, hindi pa Ayala Alaba. Yun po ang pader ng Jerusalem. Okay, sa bandang kaliwa, doon pumasok si Jesus. Meron siya ngayong mark, nakasilyan ngayon. Kasi doon uli siya papasok sa ikalawang pagbabalik. Pero yung entrada pero dito, sa bandang kanan, yan na po yung Garden of Gethsemane kung saan nagtipon si Jesus at doon siya nanalangin. Next. Ayan po ang garden, yung saan yung marka. Sabi, Custodia Teresa Sanctia Ordo Fratum Minorum Francisca Fraia. Ang ibig sabihin nun, dito na nga ang Gethsemane. Marunong po akong Latin eh. Garden of Olives. Next. Yan. That is, alam nyo, ito palang olive tree dito sa Garden of Gethsemane. Sabi ng aming tourist guide, si Yuval Harat, sabi niya, ito palang puno ng olibo ay punong-puno ng langis. So, it lasts for 1,000 to 2,000 years. So sabi niya, itong nakikita mong puno, the trees that are in the Garden of Gethsemane today are saplings at the time when Jesus walked the earth. Sabi niya, yung mga puno na yan ay maliliit na parang mga binhi nung si Jesus ay naandito sa mundo. So tinitingnan ko talaga siya, wow. Sabi ko, huy, tuod. Kung makakausap mo lang, Yan. Next. Ito po si Peter, may hawak kong tabak yan eh. Para nung hinuli na si Jesus, handa siyang tagain. Kakatakot, Sige, hulihin niyo ang aking Panginoon. Tatagain kita sa tenga. Di ba? Diyan kasi hinuli si Jesus eh. Tapos sinalubong ni Peter si Malchus. Di ba? Tinaga niya. Umilag, tinamaan yung tenga. Next. Ayan po si Malchus. Next. Ayan. Ayan po yung bandang, yung pader kung saan niya pinag-intay yung mga disipulo, may wall. Tapos yung mga disipulo, natulog. At ito, next. Ayan si Peter, bagong gising. Next. At nagtayo sila ng simbahan. Lahat ho ng mga area sa Israel kung saan may pinangyarihan, ay tinatayuan nila ng simbahan. Ayan, next. So nakarating na po kayo. Kaya wag niyo sa pag sinabi, nakarating na ako sa Garden of Gethsemane. At nagpunta siya roon para ihanda ang kanyang sarili dahil alam niya na dumadating na ang matinding atake ng puwersa ng kadiliman. Kasi si Satanas, gusto niyang pigilan si Jesus na umatras sa pagkakapako sa krus. Yan po ang layunin ni Satanas. Doon pa lamang ipinanganak ang Mesiyas, pinipilit na ni Satanas na pigilin. Ginamit niya si Herodes nung ipinanganak si Jesus. Di ba pinagpapatay yung mga bata nung pagsilang ni Jesus? Di ba? Kaya pinaalis ng anghel ang mag-asawa para makaiwas doon sa pagpatay sa mga bata. At sa Ehipto noon pa, pinapapatay ang mga linya ng Mesiyas. At ngayon dito sa punto na gagawin na yung tanging paraan para masagip ang sangkatauhan, ang puwersa ng kadiliman ay gumagalaw. At ang sentro ng pakikibaka ay sa hardin, kung saan para magkaroon ng lakas ang Panginoon, para ituloy ang kanyang gagawin, siya'y nanalangin. Ito po ang ehemplo sa atin. Sino ba dito walang problema? Lalo na yung problema na gusto mong maging makadiyos, pero naglalaban yung dati gusto mong gawa ng paraan na ikaw ay mabalik sa dati. O may mga temptation. Ito ang ehemplo kung paano manalo. Sabi sa Lucas 22:40, pagdating doon sa Gethsemane, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig sa tukso. At ito po, habang pinag-aaralan ko, sapul na sapul ako. Bakit? Kasi lahat po tayo, kung kailangan manalangin, natutulog. Sino dito ang matinding manalangin? Bihira po kasi hindi natin alam ang tindi ng sandata ng panalangin na paulit-ulit sa Biblia. Kaya ito po yung lesson. Watch and pray. Kulang ang pagtuturo sa panalangin. Inulit ito ng Panginoon, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso.
ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sinabi na ng Panginoon, ako'y huhulihin, kayo'y magkakawatak-watak, ang pwersa ng kadiliman ay aatake. 4 na beses niyang sinabi. Pero walang indikasyon sa buong Biblia, sa mga sandaling yon, na kahit isang beses, nanalangin sila. Maraming nakasulat, natulog. Marami sa atin, kung kailan dapat nananalangin sapagkat nararamdaman natin na inaatake tayo ng kalaban ng ating kaluluwa, inaagaw ulit tayo sa dati, natutulog. Kahit isang beses, walang indikasyon that they uttered a single breath of prayer during this time when the Lord warned them, the forces of evil will attack us. Be prepared. Walang desperasyon. Walang pagtaghoy. Marami sa atin, pag may problema, complain. Ba't naman ganun, Lord? Ba't ganun, Lord? Pero imbis na gugulin ang lakas sa pagrereklamo sa munisipyo. Kasi doon sa amin dati, gusto mo magreklamo, punta ka sa munisipyo, huwag ka dito magreklamo. Imbis na gawin yon, dapat manalangin. Kaya ipinapakita ng Panginoon dito ang ehemplo kung papaano gumalaw ang isang Kristiyano sa gitna. Anong pinakamabigat mong problema ngayon? Isipin mo yun. Ano? Asawa? Anak? Pera? Asawa? Pera? Umiikot lang no? Anong ginagawa mo? Isip ka isip, imbis na manalangin. That is the problem. Pinakita ng Panginoon dito na kailangan ng diretsyong pagtaghoy sa Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ay bumaba sa lupa upang matikman niya ang mga temptasyon na humaharap sa atin. Ano ba yung mga temptasyon na yan? Temptasyon sa laman, temptasyon sa pag-aalala. Nung bata ka, sa laman Pag tumanda ka na, pag-aalala, temptasyon yan. Hindi magtiwala, bumalik sa dati. Mga temptasyon yan. Pero lahat yan, nasubukan ng Panginoon. Di ba, pagdating niya pa lang, simula pa lang ng ministry, tinempt na siya saan? Sa wilderness, 3 times, di ba? Sinabi, ba't ka anak ka ng Diyos tapos wala kang pagkain? Anak ka ng Diyos tapos wala kang kapangyarihan? Taga-CCF ka tapos wala kang pang good time? Kulang ka sa pera, samantalang yan, ang kapitbahay mo, ikaw, praise the Lord, siya gambling Lord. Pero mas marami kang problema, wala. Hindi ka mahal ni Lord. Tatawa kayo dyan. Pero minsan, iniisip natin yan. Amen? So, tinetempt tayo. So, maya-maya, malamig ka na sa Panginoon. Ibig sabihin, Lord, lahat to kontrolado mo Kasi pag nagdasal ka, you have to say that Lord, lahat to kontrolado mo So, ang Panginoon, bumaba dito para matikman lahat yan. So, pag sinabi mo kay Lord, Lord, natetempt ako. Hindi mo pwede sabihin. Kaya lang, ang layo mo, hindi mo alam ibig sabihin nun Alam niyo po ako, nung dating ako'y nahilig sa alak, ang nakatulong sa akin, yung mga dating mahilig din sa alak na Kristiyano, naiintindihan ko yan. Kaysa yung mga tao na hindi naman naunawaan yung mga ganong problema. Hindi po ba? Nasubukan nila alam ko yan. So, nakikinig ako sa kanila. Ang Panginoon, bumaba sa mundo na siya ay nagkaroon din ng temptasyon. At dito sa garden, nakita natin ang kanyang pakikibaka. Kaya pag sinabi niya manalangin kayo, alam niya ang kanyang sinasabi. Sabi nga sa Hebreo, ang pinakapunong paring ito, Panginoong Jesus, nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan. Ngunit, kailanman hindi siya nagkasala. Kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos upang makamtam natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Naiintindihan niya yung ating paghihirap at ating mga temptasyon at pagsubok kasi sinubok din siya at tama ang kanyang reaksyon. At dito pinapakita niya kung ano ba ang dapat nating reaksyon. Doon po sa buhay ng ating Panginoon, dito sa mundo, walang tigil ang atake sa kanya
ng kalaban. Relentless temptation directly by Satan. Doon pa lang sa wilderness, 40 days and 40 nights. Tinuksa na siya 3 times. At ang sagot niya ay with scripture at saka prayer. Kaya lagi tayo nag-aaral ng Bible. At ngayon, 3 times din, mapapansin nyo, 3 times din siyang binanatan at 3 times din siyang nag-resist. Paano? Paano ba kung tayo magka-problema? Gano'n ba kadalas ang problema sa buhay nyo? Sino magsasabi dito, once a year ang problema at pagsubok? Once a year. Hindi once a year? Twice a year. More? Once a month. MWF. Hindi. Minsan araw at gabi, no? Ano ang sandata dyan? Ito lang po yung lesson natin. Scripture and prayer. The Word of God and prayer. Dalawa lang ang pamamaraan. Mag-alala ka, matulog ka, or magdasal ka at maniwala sa banal na kasulatan. Sabi sa Efeso, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So yung problema mo, hahanapin mo ang sagot sa salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Bakit ba matindi ang pagsubok ng Panginoon? Dahil ba isa papako siya sa krus? Dahil ba natatakot siyang ipako? Natatakot siya sa sakit? Hindi po. Okay? Marami yun ang iniisip eh. Kaya sinasabi niya, alisin mo sa akin to kasi natatakot siyang maipako sa krus. Hindi po. Ang pinakamatinding pagsubok sa Panginoon ay ang Diyos na nagsakatawan tao na kahit isang kasalanan ay wala. Ngayon, ang kasalanan ng buong mundo ay kanyang papasanin. Yun po ang mabigat sa Panginoon. At dahil ang kasalanan ay ipapatong sa kanya, kailangan panandalian, layuan siya ng Diyos Ama. Yun ang mabigat na pagsubok na parang hindi makaya ng Panginoong Hesus. Marami ang pagsubok na dinanas ng Panginoon. Maraming personal na kabiguan ang kanyang dinanas. Unang-una na, doon sa kanyang alagad na tuwing sasakay sa jeep ay hindi nagbabayad. God knows. Kita nyo, kilala nyo? Yung maya-maya, yung pagkaripas ng takbo, nung 11 na sa pangunguna ni Pedro na sinabing, kahit ako po'y mamatay, hindi ko kayo iiwan. Ayun. Nagmumura. Hindi ko kasama yan. Yung pagtatwa sa kanya ng buong Israel na nung Lunes lang, 4 days ago, ay sinasabing gagawin ka naming hari pagpasok sa Jerusalem. Ngayon ay gusto siyang ipako. Yung pagliliti sa kanya ng mga pari, nung theocracy, yung mga namumuno na dapat sana'y representante ng Diyos, ay sila mismo ang lumiti sa anak ng Diyos. Napakasakit po sa Panginoon yan. At ngayon, yung kabayaran ng kasalanan na kahit minsan na hindi nagawa ng Panginoon ang karimari-marim na kasalanan, ay kailangan niyang pasanin kasalanan ng buong mundo. Yan po ang pagsubok ng Panginoon na hindi natin mauunawaan. May problema ka ba? Malalim ba problema mo? Alam niyo, minsan naiisip ko, practical lang po. Minsan pag nagko-complain ako kay Lord, ba't ganun? Malakas lang ako magsalita, pero mareklamo din ako eh. Minsan lang. Dati yun. Noon. Last week. Ako, Lord, pag iba pastor ako, dapat lahat maganda. Dapat lahat good luck. Pag sinasabi mo, mali. Pero minsan ganyan tayo mag-isip eh. Christian ako eh. Perfect attendance sa CCF. Pag simula pa lang ng kanta, nandyan ako, hindi katulad ng iba. Iniintay matapos yung kanta. Sorry, may tinamaan. Perfect attendance ako on time. Pero ang Panginoon, iniisip ko, ginawa ang Panginoon Diyos, na Diyos na, dumaan din sa pagsubok, ako pa kaya. Ewan ko sa akin nakakapagbigay lakas yun eh. EJ, may problema ka? Si Lord nga eh. Nagpahuli. Kaya niyang patayin. Isang anghel, lahat ng humuli sa kanya eh. Pero hindi niya ginawa para sa'yo. Nandiyan po ba kayo?
Ewan ko kung pareho sa inyo, but when I think of what the Lord Jesus Christ did, napapahiya ako. Pero madalas, nagdududa ako pag mahirap na ang pagsubok. Pero ngayon, matinding pagsubok sapagkat yung kamatayan dahil sa kasalanan, kanyang bibit-bitin. Alam nating si Jesus, sabi sa Hebreo, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Yan po yung mabigat na dinadala ng Panginoon. Noong pong nakita ko ang paghihirap ng Panginoon doon sa pelikulang The Passion of the Christ. Nakita niyo po ba yon, yung The Passion of the Christ? Noong una ko makita yun, nasak ako eh. Sabi nung misis ko, merong palabas ang pangalan The Passion of the Christ. Ang ganda raw. Kaya lang, noong una, wala kami makita. Sabi ko, bumili ka, maghanap ka kung saan dyan. So, pinalabas niya po, nandun po yung misis ko sa harap, nandito ako. Hindi ko pinapakita sa misis ko, umiiyak ako. Pero nung pinapalo ang Panginoon, nakita niyo yun? Hindi dahil sa dugo eh. Sanay naman ako sa mga pelikulang may dugo. Hindi mo ako naiiyak sa gera eh. Ba't gano'n napatay ng mga Hapon si Erap? Hindi ako gano'n eh. Naiiyak ko ako kasi, hindi dahil sa dugo at sakit. Nakita ko, ginagawa yun ng Panginoon para sa akin. Di ba sabi, isang anghel kayang lipulin yung mga umaatake sa Panginoon. Pero sabi ko, Lord, why did you keep taking it? Bakit inayaan mong hindi ka lang paghahampasin, ipako sa krus? At parang naisip ko, kung sumalag ang Panginoon, hindi ka maliligtas. But he had to die. Hinayaan niya yung sarili niya na gulpihin at patayin kasi yun lang ang paraan para ikaw, EJ, na makasalanan ay maligtas. Kaya naiyak ko ako. Iyak ako ng iyak. Kaya sinasabi ng misis ko, maganda ba? Maganda. Tapos lumingon siya, umiiyak din pala siya. Sabi ko, umiiyak ka din? Oo. Nakakalungkot, ano? Sabi niya, pero ang hypocrite natin kasi pirated itong pinapanood natin eh. Nasira. Totoong istorya po yun. Pero pag naiisip ko, grabing ginawa ni Lord. Pero inihanda niya yung sarili niya. Sa pagsunod sa Panginoon, tayo Christian nga. Alam mo, pag namatay ka ngayon, bumaksak yan, wag naman sana. Diretso ka sa langit. Hindi dahil sa perfecto ka kasi, by faith alone. Dahil sa ginawa niya. Pero matindi yung sinapit niya para dyan sa karapatan na yan. Na tayo ay, sabi nga nila, sabi ng mga Catholic friends ko, alam mo, mayabang kayong mga Christian eh. Kasi pag tinanong, pag namatay ka, saan ka pupunta? Heaven. I'm in heaven. Heaven. Ano? Ang bilis ng sagot eh. Hindi mayabang yan. Kasi nangyayari yan because of Jesus Christ. Di ba? Nagugulat sila dun sa kasiguruhan natin. Assurance of salvation. Pero hindi mura yung ginawa ng Panginoon. Sabi nga ni Alfred Edersheim, Jesus disarmed death by burying its shaft in his own heart, and death thereby had no more arrows. Kanyang pinawalang bisa ang sibat ng kamatayan kasi itinusok niya sa sarili niya. Meron pong istorya nung isang bata na allergic sa kagat ng bubuyog. Alam, may mga allergic sa kagat ng bubuyog. Pag nakagat, namamatay. Ito tong istorya po to. So yung tatay at yung anak nakasakay sa kotse, may pumasok na bubuyog at naghahanap ng makakagat. Ang ginawa nung tatay, kinuha yung bubuyog, hinawakan niya hanggang siya'y kagatin. Alam niyo kung bakit? At pinakawalan niya. Alam niyo kung bakit? Ang bubuyog pala, meron siyang parang tusok na isang beses lang. Tapos mag-iintay uli siya na ilang araw para tumubo. So isang kagat lang. So nung nakagat ang tatay at pinakawalan, hindi na pwedeng atakihin yung anak niya sapagkat wala ng sibat. Yan ang ginawa ni Jesus. Nung kinuha niya ang sibat ng kamatayan, na ang kasalanan ng kabayaran ay kamatayan, ang kamatayan wala nang effect sa'yo basta tinanggap mo siya. Pero napakatindi, lahat yan kinuha niya. That is the gospel of the Christian faith. Alam mo ba yon? That is the gospel. Christ came to save sinners. So yung kagat ng kamatayan, wala nang effect. Ligtas yung bata. Pero, matinding paghahanda. Sinabi pa niya, Lord, kung meron pa ibang paraan na maligtas sila EJ, yun yung panalangin niya. If there is another way, nag-aapila siya.
Pero sabi ni Satanas, at tandaan nyo pinag-uusapan natin to kasi ganito rin ang diskarte ng kalaban sa Kristiyano. Uy, huwag mo sunurin. Mahirap yung pinapagawa ng Panginoon Diyos mo sa'yo. Christian ka na pala. Biro mo, sabi niya, walang bisyo, ituwid mo yung sarili mo, iwanan mo yung sinful relationship, yung kalaban mo, mahalin mo. Love your enemy. Pero sinagip kita You're saved. At itong pagsunod, pero sabi ng kalaban sa kanya, tulad nung unang temptation kay Jesus, di ba? Nung nandun siya sa disyerto, si Jesus tinutokso ng kalaban. Anak ka ng Diyos, abay sabihin mo, kailangan may pagkain. Anak ka ng Diyos, abay dapat may protection. Christian ka, taga-CCF ka, abay dapat pinoproteksyonan ka, dapat walang problema ang Christian. Pag nagka-problema, ba't kanyang klase kang Diyos? That is the temptation of the enemy. Instead of praying, your will be done. Pag nagka-problema ka, anong sinasabi mo kay Lord? Grabe namang Lord to. Hindi mo sinasabi yan, Kasi ayaw mo makidlatan Pero ang puso mo, gano'n, tatampo ka, hindi ka na nagba-Bible study. Walang Christian. Bakit kailangan mong magpahuli sa mga taong masasama? Sabi ni Satanas kay Jesus. Ang bawat hakbang ng kalaban ay para hatakin si Jesus palayo sa kalooban ng Diyos Ama, papunta sa krus na nakapagliligtas. Ang layunin ng Satanas, ng Diablo na kalaban na iyong kaluluwa, ay ikaw ay iiwas sa pagiging masunurin sa Diyos at pagiging kagamit-gamit sa Panginoon nagligtas sa iyo. Alam mo ba yan? This is the spiritual realm. Hindi mo nakikita yan, pero yan ang katotohanan. Kaya pag pinag-aaralan mo salita ng Diyos, makakapagpaalala sa iyo yan. Sabi niya, nung nagpe-pray siya, ang aking puso ay puno ng hapis. My soul is deeply sorrowful. Sorrow, the man of sorrow. Pagdurusa, punong-puno ng pagdurusa. Yung word na yon sa Grego, para mas maliwanag, ay yung word na perilupos. My heart is perilupos, where we get the word periphery. Punong-puno yung perimeter. Yung puso ko nababalot ng paghihirap at kalungkutan. May mga Christian, hindi ganyan ang aral Akala nila pag Christian, lahat magiliw, kagalakan, walang problema. No, the Christian life is a battle. Pero bibigyan ka ng lakas kung tama ang iyong responde. Sobra ang paghihirap sa pananalangin. Narinig nyo na ba to? Sa sobrang tindi ng hapis, pananalangin, nagkapawis ng dugo ang Panginoon. Narinig nyo na yon? It's in that verse. No, dito sa Luke, doon sa version ni Luke, sa Luke 22:44. Ito yung sinasabi niya, dala ng matinding hinagpis sa kanyang pananalangin. Siya'y nanalangin ng lalo, taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Alam niyo po ba paano nangyayari yan? Sa sobrang tension pala, nangyari sa akin to, yung dugo mo nagiging makapal, nag-thicken. Tapos yung vessels mo pumuputok. Kaya nung ako po dati, nung simulan tong Matthew, sobrang tension. Marami nangyayari sa buhay ko noon. Napatigil ako, nagkaroon ako ng transient ischemic attack. Hindi ko pa natatapos yung sermon ko sa Parañaque, tumigil na ako, sinugod ako sa ospital. No? Pagdating ko sa ospital, kumuha yung doktor ng karayom, ganyan kahaba. Ganyan lang. Ganyan. Mukhang mahaba Tapos sabi niya, sasaksakin kita, sinaksak ko ako sa tiyan. Dok, bakit mo ako sinaksak? Sabi niya, pinalalab na ako dugo mo. Masyado kang tensyonado, nagkakaroon ka ng transient ischemic attack sa sobrang tension. Nakuha nyo? In fact, dun sa Greek word nung great drops of blood, the Greek word is thrombos. Kung saan nakuha yung salitang thrombosis. No? Ibig sabihin, pumuputok yung maliliit na ugat at umaangat yung dugo mula dun sa maliliit na ugat at sumasama sa pawis. Ganong katindi yung prayer. Ano ba bang pinag-uusapan natin dito? Paghahanda sa pakikibaka, laban sa kalaban ng ating kaluluwa. When Satan attacks you, you pray hard. To the point, wag naman dudugo. Pero ganong katindi, you pray. Dalawa lang naman ang pwede mong gawin Mag-alala, magduda,
o manalangin. Tama po ba mali? May dapat kang gawin eh. Pag meron kang problema, may dapat kang gawin. Hindi ka naman pwedeng parang remote control, papatay mo off. Hindi pwede. Kaya marami saan di makatulog eh. Nag-aalala. Imbis na mag-alala ka, mag-pray ka. You keep praying. You keep praying. That's why worry is a sin because you have a choice. Haluan mo ng pagbabasa sa Bible at saka panalangin. That is the weapon. Yun lang po ang sermon ngayon. Ano? Pag may problema ka, you watch and pray. You read the Bible and you pray. Or you worry. Or you doubt. Pag nag-alala ka na, magdududa ka na. Pag nagduda ka na, ikaw ay magiginang suwail. Magre-rebelde ka na. Meron kang control sa gitna ng problema. Pero matinding pagdadasal. Kasi aagawin ng kalaban. I will trust God. Si Daniel nga, nagtiwala, papatayin siya eh. Hindi, walang sasabihin sa inyo ng kalaban. Anong inaalala mo ngayon? Hindi ko po minamaliit. Lahat tayo may problema, hindi mo mali sa isip mo. Kung wala man ngayon, dadating ang panahon, magkakasakit ka, life or death. Life-threatening disease, hindi ba matindi yan? Hindi ba pagsubok yan na magtiwala o hindi? Pero muli, sinasabi ko, ang pagsubok na ito ng Panginoon ay hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa sakit ng krus, kundi ang problema, ang kanyang hinagpis na siya'y gagawing kasalanan. Ang kanyang pinaka-mumuhiang bagay ni hindi sa makatingin sa kasalanan. At ngayon, ang kasalanan ng buong sanlibutan, mula umpisa hanggang sa kapatasan mo ng mundo ay kanyang papasanin. Sabi sa Habakuk, ang iyong mga mata ay malinis, hindi man lang makatingin sa kasamaan. Hindi makakatingin sa kamalian. At ngayon, ito'y kanyang papasanin. That is the trial of the Lord. Hindi sa takot. At ang kanyang panalangin, makikita mo dito sa ating mga binabasa, ay nalalarawan mo doon sa kanyang pwesto ng pananalangin. Nung una, sa binasa natin, nanalangin siya, he was kneeling down. Maya-maya nakadapa na. Felt he was kneeling down, maya-maya he dumaib na. Lord, hirap. Pag may problema ka, baka ni isang panalangin, walang ginagawa ang Christian. Yan, maraming Christian ganyan. Nakalimutan na. Christian lang tayo pag lahat ay maganda nangyayari. Praise the Lord. Praise the Lord. Pag problema, where's the Lord? Wala na. Nag-guilty nga po ako dito kasi hindi rin ako ganun katinding manalangin. So yun po yung unang punto. Pangalawa at huli. Lakas na nagmumula sa panalangin. Sa verse 39, sabi niya sa mga disipulo, lumayo siya ng kaunti. Nagpatirapa. So noong una nakaluhod, ngayon, ano ba yung nagpatirapa? Nakadapa at nanalangin. Ama, kung maaari po, ilayo ninyo ko sa akin ng kopang ito. Yung kopa ng paghihirap, ito yung tinatawag na the wrath of God. Sa buong Biblia, pag sinabi mo, the cup of the wrath of God, ibig sabihin nun, yun yung galit ng Diyos sa kasalanan na pinaiinom sa Kanya para siya ang parusahan. Sa Old Testament, makikita mo yan. So dito, nag-aapila si Lord. Lord, meron pa bang ibang paraan? Kasi yung pagsaluko ng kasalanan, ang bigat. Hindi yung pagkakapako sa krus. Hindi yun ang nahihirapan siya. Yung kanyang pakikihalo bilang isang banal at kahit isang walang kasalanan. Ngayon, kailangan siya ilublob, isawsaw, ibabad, ijobos sa kasalanan ng sangkatauhan. Nakukuha niyo po ba? Hindi matanggap ni Lord John na kailangan ganun ang paraan. Kaya sinasabi niya, at ito isang ehemplo sa atin. Pwede mo sabihin, Lord, alam ko, will mo to. Pero pwede po bang mag-apila? May nakuha nga po ako ditong prinsipyo. Appeal, 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 obey. Apila ka. Pero pag yun pa rin ang gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo, sunod ka. Pero pwede kang mag-apila. Ama, kung maaari, ilayo nyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Alam nyo, this one verse forms my prayer for a lot of people. Meron akong kaibigan nun, best friend ng misis ko. Nasa Asia, many years ago. Naghihingalo, pagpasok po namin kasama yung pamilya, yung nurse, nakasakay sa kanyang dibdib kasi tumigil yung puso. Ang sakit. Sakit, bakal pala to. Nasak kami. Tapos sabi sa akin ng mga anak, Pastor, mag-pray ka. So lahat nakatingin sa akin. Wow, parang bigla akong na-conscious kasi
Ako na lang yung pag-asa. Anong ipapanalangin mo? Lord, buhayin mo siya, ay kundi mabuhay. Hindi, iniisip ko eh. Ito po, naalala ko to. So, 30 minutes we prayed, Lord, you are the giver of life. Ikaw nagbibigay buhay, ikaw lumikha. Bumubuhay ka ng patay, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo. Lahat siyang ginagawa mo. 29 minutes, I prayed. Pagdating ng 30 minutes, sabi ko, pero ang kalooban mo at hindi kalooban namin ang masunod. Ibig sabihin, pag kinuha mo ang aming mahal, your will be done. You ask fervently, powerfully, you implore God, Lord. Pero sa huli, huwag mong sasabihin, dapat yung gusto ko. That is the principle of prayer. Appeal, 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 submit. Dapat bukas ka sa kanyang kalooban. Ito po yung ehemplo ng Panginoon. Ngunit kung hindi mo kalooban ninyo ang mangyari. First prayer. Tulad nung atake ng diablo sa wilderness 3 times. The Lord prayed 3 times. Bakit? Kasi 3 times the devil, sabi ko sana, the devil. Bisaya, the devil. The devil attacked him 3 times para siya ay panghinaan. Nagbalik siya, dinatnan niya, natutulog ang 3 alagad. Natutulog na naman. Imbis na mag-pray, ehemplo ng mga Kristiyano, sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat kasama ko? Mamamatay na ako. Parang si Butch, naghihingalo na ako sa Asian. Sabi ni Butch, naghihingalo ka na pa sa EJ? Oh, sakit naman, oh. So yun ang ginagawa nila. Kahit 1 oras man lang, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Sinasabi nito, application, be vigilant. You always pray. Yung tinatawag ko na mini prayer. Nakasakay ka sa bus, pray ka lang. Pag natatawid ka, huwag kang magpe-pray na nakapikit, ha? Baka pagsagot sa ni Lord, nasa harap mo na talaga. Pwede ka mag-pray nakabukas mata. Okay, pero yung pray unceasingly, di ba sabi sa Bible na, mag-pray ka na mag-pray, magbantay kayo, manalangin, huwag kayo madaig ng tukso. Muli siyang lumayo at nanalangin, second time. Ama ko, appeal. Umapila. Kung maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban, but not my will, but yours. Pero nag-apila siya. Muli siya nagbalik at nakita na namang natutulog pa rin, antok na antok. Iniwan niya muli ang 3 alagad at siya ay nanalangin. Third time, at kanya sinabi, yun uli ang kanya sinabi. Anong kanya sinabi? Lord, sagutin mo yung prayer ko. Pero pag hindi mo sinagot, not my will but yours. Hello? You remember that pattern of prayer. Meron ka ba hinihingi sa Lord? Ang gusto niya marinig, Lord, bigay mo sa akin to, pero pag hindi mo binigay, that is a prayer of faith, not a demanding, wala yung name it and claim it. Meron kasing ganun eh. Kailangan ibigay ni Lord eh. No. Your will be done. Kasi mas alam mo. So makikita mo dito, na nananalangin ng matindi ang Panginoon, ang mga Kristiyano natutulog. Ang pagtulog ay yung hindi pagiging handa. Ano yung pagiging handa? Wala. Pag nakakapulog, hindi ka nag-iisip. Nood ka pa rin ng TV, nood ka pa rin ng sine, nagliliw-aliw ka pa rin, imbis na manalangin. Increase prayer. Wake up early, pray. Sa tindi ng kanyang panalangin, habang tinitindihan ng Satanas yung atake sa kanya, kasi ang kalaban, habang ikaw ay sumasalag, hindi ka natutukso, hindi ka nag-give in sa kanya, patindi siya ng patindi. Kaya ang Panginoon hindi bumigay, kaya natikman niya yung pinakamatindi. Minsan sa atin, kaunti pa lang, ay sige na nga, bibigay na ako. Pero habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, parang ehemplo ng Panginoon Diyos, bumibira ang kalaban, pero si Jesus palapit ng palapit. Nagiging mas intimate yung prayer niya. Kaya sa Mark 14:36, ang tawag niya, iba na yung tawag niya. Ang sabi niya, Ama ko. Sa English, Abba. Iba na yung tawag niya. Intimacy na yung, kumbaga sa Tagalog, tatang, itay, Abba. It's Aramaic, the equivalent of daddy. No? Yung apo ko, nung nagkaapo ako, sabi nung anak ko, anong gusto mong tawag sa'yo, lolo? Uy, mahiya-hiya ka ha. Mukha ba akong lolo?
Eh sabi nung misis ko, ako gusto ko lola. Nako, ibig sabihin, ang asawa ko, may asawa akong lola. Sabi ko, gusto ko tawag sa akin ng apo ko, term of endearment, papi. Sabi nung anak ko, tuta? Hindi. Iba naman yung papi. So pag yung, na-imagine ko yung anak kong, ay yung aking apong babae, pag medyo malaki na, papi, bili mo ko niyan. Hindi, bili lang. Yan. So ito, ang Panginoon, ang tawag niya, Abba. Sa mga Hudyo, you don't call God the Father Abba. Blasphemy sa kanila yan. Masyado kang pamilyar. Pero ang Panginoon Diyos, ang pananalangin niya, Abba, Tatang, Daddy. Ikaw, pag nanalangin ka, you can call God Abba. Kasi you are intimate with Him. Ito ang ehemplo ng panalangin. At sabi niya, muli at huling pagkakataon, take this cup away, Lord. Alisin mo yung problema ko. Eh kung ayaw alisin ng Panginoon. Teka muna. Naintindihan ba sinasabi ko? Nakaka-relate ba kayo? Meron dito, may problema. Taon na. You have had the same problem for years. Merong iba dito, habang tumatanda, katulad ni Boy Inyosa, tatanda tayo, Christian, obedient, lumalago. Some will have cancer. Ano sasabihin mo kung hindi ka pinagaling? Hindi ka na pala Diyos. Hindi mo ako pinagaling. Lord, remove the cancer. Lord, remove the disease. But not my will, but yours be done. Kaya mo yung panalangin na yun? That's what Jesus did. Sana hindi ako mamatay. Pero kung kailangan ako mamatay, para kay EJ. Kaya nung pinanood namin yung pirated na Passion of the Christ, hagulgul ako eh. Kasi naisip ko eh, He died for me. Na pwede naman niyang hindi gawin. Yet not as I will. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo, lumapit sa kanyang mga alagad, naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Sabi niyo, grabe naman yung mga alagad. Alam niyo, may paliwanag si Lucas kung ba't natutulog ang mga disipulo. Hindi dahil sila'y sa walang pakailam. Why were the disciples sleeping? Sabi sa Luke 22:45, when Jesus rose from prayer and came to the disciple, He found them sleeping from sorrow. Si Luke kasi, sino ba si Luke? Luke the physician. Si Luke, doktor eh. Hindi ba marami sa atin, pag tayo ay depressed, gusto mo matulog na matulog? Ayaw mo, nung ako'y pinadala sa Amerika, na-depress ako. Gusto ko laging tulog kasi ayoko maisip yung aking kalungkutan, so I kept sleeping. So sabi dito, Jesus found them, the disciple, while Jesus was praying, sleeping from sorrow. Ibig sabihin, nakatulog sila nung umiiyak, si Lord, ipapako, si Lord, mamamatay. Tulog na lang tayo. Ayoko nang isipin. Sleeping from sorrow. So hindi dahil sa sila ay walang pakailam. Marami sa atin, imbis na lumaban sa panalangin, nadidepress. Walang pag-asa. Mahinang Christian, samantalang dinideklara na ang ating sinasambang Diyos ay lubos na makapangyarihan. Hello? This is a battle sermon. Sapagkat lahat tayo ay dadanas ng pagsubok. Pero anong klase ang Kristiyano na pag lahat ay maganda, nagpupuri, pag nagkaroon ng problema, ay walang pag-asa? Anong klaseng Diyos? Kaya inihahanda tayo ng Panginoon. Pero makikita mo, the same disciples, nung naturuan na ng Panginoon, tumapang. Alam niyo ba lahat ng disipulo, di ba may sermon ako, all of them died a martyr's death? Itatwa mo sa Jesus, sabi kay Pedro, kung hindi, ipapako ka rin namin. Abay, ipako nyo na. Pero patiwarik, kasi hindi ako karapat-dapat na matulad ng pagkakapako ng aking mahal na Diyos. All of them died making a stand for faith. Lumakas sila. Natutuhan nila, kailangan manalangin. Ikaw, praise the Lord or where's the Lord? Hindi ho kasi pwedeng Christianity only by convenience. Hindi pwede yun. Kung lahat ng ipipreach ko dito ay patungkol sa nakakagalak, pag nagka-problema kayo at hindi kayo handa, ako may kasalanan nun. Kaya ang pinipreach natin, yung battle versus pakikidigma ng mga katuruan.
Kaya, pag nangyari ang mga bagay na yan sa inyong buhay, sobrang kalungkutan, sobrang hinagpis, sobrang pagsubok, tandaan na nangyari sa Panginoon. Kasi ito yung layunin niya. Si Pedro, na kumaripas ng takbo, nung wala ng Panginoon ay natutuhan. Kaya sinabi niya, makalipas sa maraming taon, na umuwi na ang Panginoon sa langit. Ito ang sabi ni Pedro, maging handa kayo, magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aaligid-aligid, naghahanap ng masisila. Hindi ko po sinasabing maging matapang ko. Lahat naman tayo hindi matapang eh. Lahat tayo duwag, lahat tayo nanghihina. Lalo na alam ni Satanas kung sa babanatan eh. Sa lalaki, alam mo kung saan tayo bumibigay trabaho. When a man loses his job, hindi niya masustentuhan ang kanyang pamilya, diyan kami bumibigay. Okay? Sa babae, hindi. Sa babae, basta masaya ang bahay, kahit medyo salat sa pera, basta maayos ang pamilya, ang babae, okay. Nakikita nyo? Alam ng diablo kung saan ka titirahin. Kaya dapat handa ka sa magiging tukso at pagsubok na daranasin sigurado ng matapat sa Panginoon. At itong nangyayari sa Panginoon, ang ating ehemplo. This is the perfect example na pag nagdadasal tayo, hindi para, Lord, ibahin mo isip mo. Alisin mo yung temptasyon, alisin mo yung pagsubok, alisin mo yung problema. Ang iniiba mo yung isip mo para tanggapin ang gustong gawin ng Panginoon. Lord, please change your mind. Please change your mind. In the end, Lord, not my will, but your will. Sino nag-change ng mind? Ikaw. You bend your will and obey God's will. Pagkatapos, sa huli, ng panalangin iyan, paano natin nalaman na nagwagi ang Panginoon? Kasi matapos ng pangatlo at ang sagot ay hindi. Papako ka pa rin sa krus. Last verse. Makinig kayo ha. Makikita mo dito yung lakas ng loob na ng Panginoon. Puro hinagpis, di ba? Pawis na dugo. Pero nung pangatlong daing niya, not my will but yours. Bumigay na siya. Ito yung last verse natin. Verse 46. Bumangon kayo. Tayo na. This is a military term. Sa English, rise. That word rise is a military term. Sinabi niya, tumayo na kayo. That is egiro. The Greek. We go to the original language para mabigyan ng meaning na malalim yung sinabi niya. Egiro. That is what you call a preparatory command. It's a military term. Ginagamit niya ng mga sundalong Romano. Sino dito nag-C80? Cub Scout. Boy Scout. Brownies. Di ba? Nung ikaw C80, meron tinatawag na military command na dalawang klase. Yung isa, preparatory and executory command. Pag sinabing, puluto, di ba yung forward, that is the preparatory command. The executionary command is forward, march. Yun, meron dito. Forward, march. So yung sinabi, rise. Bakit? Kasi nung matapos mandalangin ng Panginoon, wala ka na makikitang hinagpis sa Kanya. Puro tapang na. Sabi niya, rise. Dumadating na ang kalaban at natanaw niya siguro yung sulo. Nung hindi nagbabayad sa jeep, dumadating na, natanaw na niya. Ayan na, yung hindi nagbabayad. Pero imbis na hintayin niya, ang implication, sinalubong niya. You see, when you pray to God, hindi mo naman sinasabing malakas ka. Sinasabi mo, I'm weak, Lord, tulungan mo ako, nanghihina ako. Hindi ko kayang problema to. That is the strategy at palalakasin kanya ng Panginoon. At tulad na nangyari dito sa Panginoon, He will give you peace that surpass what? All understanding. Kapayapaan, lakas ng loob na hindi mo mawari, hindi mo maintindihan. Ba't malakas ang loob mo? Pero hindi nagbago ang sitwasyon. You keep praying not until the situation change. This is the lesson of the story. Mananalangin ka, hindi lamang para baguhin ang sitwasyon, pero para baguhin ang iyong lakas ng loob para lumakas. The Lord is so courageous now. Sabi niya, forward, preparatory command. Let us go. Executionary command. Sabi, halika na, salubungin na natin sila. Ito na,
yung magtataksil sa akin. Sinalubong niya eh. Preview of the next coming episode. Di ba, sinabi niya, sinong hinahanap niyo? Si Jesus. Tapos natumba lahat. He's on the offensive. The Lord Jesus Christ met the enemy. Okay? Siya yung bumabanat. Sa problema, walang pagbabago, but God will give us the strength. That is the lesson that God wants His people, disciples to learn, at yan ang gusto niya matutuhan mo. Dahil nilabanan niya sa pamamagitan ng panalangin, umatras na si Satanas at nagawang buong lakas ni Jesus na sumunod na magpapako sa krus para sa iyo at sa akin. Kaya pag namatay tayo, we're going to heaven because of this incident, because of the strength of the Lord. Alam niyo ba, isang anghel can kill 72,000 Assyrians in one night? Ang dala ni Judas dito, 600 Roman soldiers. 600 only! One angel can kill 72,000. And sabi, Jesus could have called that night 12,000 angels. Sino may calculator? 12,000 times 72,000. Ang dalang Romano sundalo ni Judas mula sa Fort Antonia is only 600 soldiers. Ang kailangan lang gawin ni Jesus, ayoko na, patayin na lahat yan. But He stayed because of you and me. Because of prayer. Kaya sabi sa Santiago 4:7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. We have to resist the devil. Napanood niyo po ba yung Bonifacio? Grabe pala yung si Aguinaldo, no? Si Bonifacio, nung pinunit niya yung sedula, sabi niya, ito na yung tanda na tayo lalaban sa mga Kastila. When you pray, when you read the Bible sa gitna ng problema, parang pinupunit mo yung hawak sa iyo ng diablo. You're fighting the devil. At sabi, you resist the devil and he will what? Flee from you. Alam nyo, sa pagwawakas, lakas ng boses ko na parang antapang ko. No? Pero lahat po tayo mahina loob. God knows that eh. Hindi naman niya sinasabing, here I am, Lord. May problema ka. Here I am. The brave Pastor EJ. Yes. Just call me Cardinal. Hindi, Lord, ito na naman po ako. Actually, ayoko manalangin, Lord. Gusto ko mag-alala eh. Pero sabi dun sa sermon na narinig ko, manalangin ako sa iyo. That's a sign of submission eh. Natutuwa ang Panginoon dyan. Kaya lahat po tayo dadaan dyan. I hope natutuhan natin itong iniwan. Sa kahuli-huli yan sandali, nagtuturo ang Panginoon. My prayer is the same prayer I have for you. Sana ganito rin yung gawin ko. Kasi talagang minsan, ang hirap. Hindi po ba? But the Lord understands. Kaya sana po tayo maging tapat at sana mabigyan natin luwalhati ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Kanya. Hindi lamang pag tayo Kanyang binibiyayaan, pero lalong-lalo na sa gitna ng pagsubok at kahirapan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa binigay mong ehemplo sa amin. Salamat po, Panginoon, na kahit ikaw, Diyos, lumikha ng lahat, makapangyarihan, pinuno ng mga legions of angels, itinabi mo ang kapangyarihan iyan at tinanggap ang matinding pagsubok na dapat sana'y aming inako. Salamat, Panginoon, at namatay ka sa krus para sa amin, na kami mga gegewang-gewang sa pananampalataya ay magaganap dahil sa iyong tinapo sa Kalbaryo. Sundin namin ang iyong ehemplo. Doon sa mga kapatid ko dito, Panginoon, na hindi alam ang gagawin, nanghihina, kahit narinig na itong sermon na ito ay nangangatog pa rin ng tuhod sa tindi ng mga alalahanin. Tulungan mo kami, Panginoon. Palakasin mo ang aming loob. Sabi, Lord, faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay natatanggap mula sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Sana yung mga nanghihinang loob ay mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. Kahit hindi ito ang kanilang nararamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga katuruang ito at sana ito'y magamit namin. Tulungan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin.